Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang panibagong kwentong gigising sa ating mga damdamin? Sabi nila, ang pamilya raw ang ating kanlungan sa gitna ng anumang unos. Ngunit paano kung ang mismong pamilya ang magiging sanhi ng pinakamatinding bagyo sa iyong buhay? Ating subaybayan ang isang kwento ng sakripisyo, pagtataksil, at isang pag-ibig na sinubok ng tadhana. Isang malakas na dagundong ng kulog ang halos bumasag sa pandinig ni Hiraya, kasabay ng malupit na pagsara ng bakal na tarangkahan sa kanyang harapan. Ang malamig na patak ng ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang manipis na duster, ngunit hindi nito matalo ang panlalamig na gumagapang mula sa kanyang puso. Sa kanyang paanan, bumagsak ang luma niyang maleta, itinapon mula sa loob na parang basura. Huwag ka nang magmamakaawa, Hiraya. Wala ka nang babalikan sa pamamahay na ito. Ang matinis na boses ay nagmula kay Marahuyo, ang kanyang manugang, na nakatayo sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng beranda, tuyong-tuyo at puno ng pagkasuklam ang mukha. Nanginginig ang mga labi ni Hiraya, hindi sa ginaw, kundi sa sakit. Ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap ang anino sa likod ni Marahuyo. "Banyuhay! Anak, pakinggan mo ang ina." Lumabas si Banyuhay mula sa dilim, ang kanyang nag-iisang anak. Ang bunga ng kanyang pag-ibig at sakripisyo, ngunit hindi siya nito magawang tignan ng diretso. Ang mga mata nito ay nakapako sa basang semento. "Ma, umalis na po kayo." Halos pabulong na sabi nito. Ang bawat salita ay tila isang punyal sa dibdib ni Hiraya, para nahin po sa ikatatahimik nating lahat. Tahimik? Hindi makapaniwalang ulit ni Hiraya habang ang luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang pisngi. 15 taon, Banyuhay. 15 taon kitang itinaguyod mag-isa mula nang iwan tayo ng ama mo. Nagbenta ako ng kakanin, namasukan bilang labandera, tiniis ko ang gutom para lang makapagtapos ka. Ito ba ang kapalit ng lahat? "Huwag mo ngang isumbat yan," sigaw ni Marahuyo, humakbang pasulong. "Utang na loob, bayad na kami sa lahat ng yan. Pabigat ka lang dito. Simula nang tumira ka rito, wala nang ginawang tama yang anak mo. Palibhasa, nandyan ka para saluhin siya palagi." Tumingin si Hiraya sa kanyang anak, naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol. Ngunit nanatili itong tikom ang bibig. Ang mga kamao ay nakakuyam sa gilid. Ang kahinaan sa mga mata nito, ang pinakamasakit na dagok sa lahat. Mas masakit pa sa hagupit ng hangin at ulan. "Anak, sa labas. Bumabagyo. Saan ako pupunta?" Huling pakiusap niya, ang boses ay basag na. Si Banyuhay ang dahan-dahang nagsara ng pinto. Iniwasan pa rin ang kanyang mga mata. Ang huling narinig ni Hiraya ay ang tunog ng paglak nito. At sa isang iglap, ang lahat ay nagdilim. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng walang awang kalikasan. Napaluhod siya sa maputik na lupa. Ang kanyang mga iyak ay sinasabayan ng pagtangis ng langit. Ang init ng kanyang luha, ang tanging mainit na bagay na dumadampi sa kanyang balat. Bumalik sa kanyang alaala ang mga gabing pinupuyatan niya, ang pag-aaral ni Banyuhay, ang mga araw na hindi siya kumakain para lamang may maibili ng gamot kapag ito'y may sakit. Mga pangarap na binuo niya para sa kanyang anak. Ngayoy basag lahat, wasak. Ilang oras siyang nanatili roon, wala nang lakas na tumayo. Handa na siyang magpatalo sa lamig, sa sakit, sa dilim. Ngunit sa gitna ng walang tigil na patak ng ulan at dagundong ng kulog, may isang tunog siyang narinig. Isang mahinang iyak, isang yak ng sanggol. Sa una, inakala niyang guni-guni lang ito. Ngunit narinig niya itong muli, mas malinaw,
nagmumula sa direksyon ng malaking puno ng balete sa gilid ng kalsada. Gamit ang natitirang lakas, gumapang siya. Sinundan ng tunog na tila isang tawag. At doon, sa ilalim ng isa sa mga malalaking ugat ng puno, nakita niya ang isang maliit na bilot ng tela. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Isang sanggol, isang batang lalaki, namumutla at nanginginig sa ginaw, ngunit buhay. May nakasabit sa munting kamay nito, isang pulseras na kumikinang sa tuwing tinatamaan ng kidlat. Sa sandaling iyon, nawala ang sarili niyang sakit. Ang tanging nakikita niya ay ang walang malay na nilalang sa kanyang harapan. Hinubad niya ang kanyang manipis na kardigan, ibinalot sa sanggol, at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sinusubukang ibigay ang kaunting init na natitira sa kanyang katawan. Shhh! Tahan na, munting anghel. Bulong niya sa sanggol, habang ang bata ay unti-unting tumahan sa kanyang yakap. Isang matalim na kidlat ang gumuhit sa kalangitan. At sa panandali ang liwanag na yon, nakita ni Hiraya ang mukha ng sanggol. At sa isang iglap, sa kabila ng lahat ng sakit, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Ikaw, humihingal niyang sabi, habang nararamdaman ang panlalabo ng kanyang paningin. Ikaw ang aking kislap, ang aking pag-asa. Pinangalanan niya itong kislap. At habang ang kadiliman ay tuluyang lumalamon sa kanyang ulirat at ang lamig ay unti-unting nagyayelo sa kanyang mga ugat, ang huli niyang naramdaman ay ang mahigpit na pagkapit sa munting buhay na natagpuan niya sa gabi ng kanyang pagkawasak. Ang kanyang mga braso ay nanatiling nakayakap ng mahigpit sa bata. Isang pangakong hindi niya ito iiwan. 15 taon, isang dekada't kalahati na ang lumipas. Ang hangin sa bayan ng mahinahon ay ganoon pa rin, ngunit para kay Kislap Soliman, ang bawat simoy nito ngayon ay may halong tamis ng tagumpay. Malapit na po tayo, Nay, sabi niya sa babaeng katabi niya sa mamahaling sasakyan. Nakapiring ang mga mata nito ng isang seda na panyo. Si Hiraya Soliman, na may mga guhit na ng katandaan sa muka ngunit may ningning pa rin sa mga mata, ay mahinang tumawa. Ano na naman ba itong pakulo mo, Kislap? Dinala mo pa ako rito sa dati nating bayan. Alam mo namang, shhh! Malaming na putol ni Kislap habang inilalagay ang hintuturo sa labi ng ina. Magtiwala lang po kayo sa akin, Nay. Pakiusap. Ramdam ni Kislap ang pagtango ng ina. Huminto ang sasakyan sa isang malawak na gate na bakal. Mas malaki at mas enggrande pa sa gate na nagkulong sa mundo ni Hiraya. 15 taon na ang nakalipas. Bumukas ito ng kusa. Dahan-dahang inalalayan ni Kislap ang kanyang ina palabas ng sasakyan. Ang amoy ng bagong gupit na damo at mga bulaklak ng rosal ay sumalubong sa kanila. Handa na po ba kayo? Bulong ni Kislap. Kinakabahan ako, anak, sagot ni Hiraya. Ngumiti si Kislap bago marahang tinanggal ang piring sa mata ng ina. Unti-unting luminaw ang paningin ni Hiraya. Sa una ay nasilaw siya sa sikat ng araw. Ngunit nang mag-adjust ang kanyang mga mata, isang imahe ang bumungad sa kanya. Isang bahay. Hindi ito isang ordinaryong bahay. Isa itong mansyon. Puti, malawak, at may mga bintanang salamin na sumasalamin sa asul na langit. Napapalibutan ito ng isang hardin na puno ng mga paboritong bulaklak ni Hiraya. Napaawang ang bibig ni Hiraya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ano ito, Kislap? Lumuhod si Kislap sa harapan ng kanyang ina. Hinawakan ang magkabilang kamay nito na may mga kalyo pa rin, tanda ng maraming taon ng paghihirap. Naaalala niyo po ba, Nay? Noong bata ako, tuwing umuulan at tumutulo ang bubong ng maliit nating barong-barong. Iyak po ako nang iyak noon. Panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig sa emosyon.
Sabi na niyo, huwag akong mag-alala. Dahil balang araw, titira tayo sa isang bahay na kasing tibay ng pagmamahal niyo sa akin. Humikbis si Hiraya, hindi na mapigilan ng pag-agos ng luha. At nangako po ako sa sarili ko noon, pagpapatuloy ni Kislap habang hinahag ka ng mga kamay ng ina. Nangako po ako na ibibigay ko sa inyo ang lahat ng ipinagkait sa inyo ng mundo. Nay, ito na po iyon. Maligayang pagdating sa ating bagong tahanan, ang tahanan ng pag-asa. Hindi na nakapagsalita si Hiraya. Niyakap niya ng mahigpit ang anak na itinuring niyang biyaya mula sa langit. Ang bigat ng 15 taon ng pagtitiis at sakripisyo ay tila biglang gumaan. Ang lahat ng sakit ay napalitan ng dalisay na kaligayahan. Sa loob ng mansyon, ang lahat ay perpekto. Ang mga muebles ay elegante, ang kusina ay kumpleto sa gamit, malayo sa kalandiuling na dati nilang ginagamit. Ngunit sa gitna ng karangyaan, isang bagay ang nanatiling simple. Sa kanilang unang hapunan, kanin at pritong isda pa rin ang hinain ni Hiraya, paborito ni Kislap, at kumain sila gamit ang kamay, tulad ng dati. Salamat anak, sabi ni Hiraya, habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng malawak na silid kainan. Sobra-sobra na ito. Walang-wala po ito kumpara sa lahat ng binigay niyo sa akin, Nay. Sagot ni Kislap. Binigyan niyo ako ng buhay, ng pagkakataon. Kayo po ang inspirasyon ko. Nang gabing iyon, pinanood ni Kislap ang kanyang ina habang mahimbing itong natutulog sa isang malambot na kama, sa isang silid na hindi na kailanman tutulo pa. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Sa wakas, natupad na niya ang kanyang pangako. Poprotektahan niya ang kapayapaan ng inang ito mula sa anumang sakit at alaala ng nakaraan. O yun ang akala niya. Kinabukasan, habang nagkakape sila sa hardin, isang lumang taxi ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Nagkatinginan sila ni Hiraya, parehong nagtataka. Bumukas ang pinto ng taxi. Unang bumaba ang isang lalaki. Payat, gusot ang damit, at may balbas na hindi ahit. Sunod na bumaba ang isang babae. Ang muka ay balot ng makapal na makeup na hindi maitago ang kapaguran at pait sa kanyang anyo. Napatayo si Hiraya. Ang tasa ng kapeng hawak niya ay nagsimulang manginig. Kilala ni Kislap ang mga taong yon mula sa mga kwento ng kanyang ina. Mula sa mga gabing umiiyak ito sa pagtulog at binabanggit ang isang pangalan, Banyuhay, at ang babaeng sanhi ng lahat ng kanilang pagdurusa, Marahuyo. Nanigas si Kislap sa kanyang kinauupuan, nakatayo sa labas ng kanilang paraiso, ang 2 taong sumira sa buhay ng kanyang ina. Ang nakaraan na pilit niyang ibinabaon ay nagbabalik upang kumatok sa kanilang pinto. Para kay Marahuyo, ang pagtayo sa labas ng gate ng tahanan ng pag-asa ay isang sampal mula sa langit. Bawat bulaklak sa hardin, bawat makinang na bintana ng mansyon ay tila nangungutya sa gusot niyang damit at sa pitaka niyang walang laman. Hayop na buhay to, sabi niya sa sarili. Ang matandang yon, pinalayas na parang aso, ngayon reyna na. Samantalang kami ng asawa ko, heto, naghihirap. Nang bumukas ang gate at lumabas si Hiraya, kasama ang isang matangkad at makisig na lalaki, kinailangan ni Marahuyo na lunukin ang sarili niyang lason. Ngumiti siya, isang ngiting pilit na pilit habang si Banyuhay ay yumuko, hindi makatingin sa ina. Hiraya, kumusta ka na? Sabi niya. Sinubukang gawing kaawa-awa ang kanyang boses. Kami, kailangan namin ng tulong. Ang mga sumunod na sandali ay isang pagpapanggap na halos ikasuka ni Marahuyo, ang pag-iyak ni Banyuhay, ang pag-aatubili sa mga mata ni Kislap, at ang nakakainis na kabaitan ni Hiraya na siyang nagkumbinsi sa bilyonaryong anak-anakan nito na patuluyin sila. Sa hapagkainan, pakiramdam ni Marahuyo
ay nasa ibang planeta siya. Ang mga kubyertos ay kumikinang. Ang pagkain ay masasarap. Ngunit ang bawat subo ay may kasamang pait. Tahimik lang siyang nagmamasid. Pinapanood niya kung paano pagsilbihan ni Kislap ang matanda. Kung paano ito tumawa sa mga simpleng biro nito. Isang perpektong larawan ng masayang pamilya. Isang larawan na dapat ay sa kanya. "Napakaganda ng pulseras mo, iho," biglang sabi ni Hiraya. Itinuturo ang nasa kamay ni Kislap. "Hindi mo yan hinuhubad kahit kailan." Ngumiti si Kislap, isang ngiting puno ng pagmamahal habang tinitignan ang alahas. "Siyempre naman, Nay. Ito na lang ang tanging alaala ko sa tunay kong ina." Itinuon ni Marahuyo ang kanyang paningin sa pulseras. Gawa ito sa pinong pilak. May mga maliliit na dahon na nakaukit at isang maliit na batong bughaw sa gitna. Pamilyar. Sobrang pamilyar. "Sabi niyo po, Nay, kasama ko itong natagpuan sa ilalim ng puno ng balete." Pagpapatuloy ni Kislap, "Kaya kahit hindi ko siya nakilala, alam kong minahal niya ako. Ito ang pruweba." Parang binuhusan ng nagyayalong tubig ang buong katauhan ni Marahuyo. Nanigas ang kanyang mga daliri sa paligid ng kutsara. Ang tibok ng kanyang puso ay dumagundong sa kanyang tainga. Mas malakas pa sa kulog noong gabing iyon. Hindi maaari. Bigla, isang alaala ang sumabog sa kanyang isipan. Isang batang babae, ang kanyang kapatid na si Lihim. Masaya nitong ipinapakita ang regalo niya para sa kaarawan nito, ang pulseras. "Salamat, ate. Ang ganda-ganda. Hinding-hindi ko ito huhubarin." Ang kutsara ay nahulog mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang matunog na kalansing sa mamahaling plato. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. "Ayos ka lang, Marahuyo?" tanong ni Hiraya. May pag-aalala sa boses. "Oo, ayos lang," nanginginig niyang sagot. Pinilit ngumiti. "Nabitawan ko lang. Pasensya na." Mabilis siyang tumayo. "Magbabanyo lang ako." Sa loob ng banyo na mas malaki pa sa dati nilang kwarto, sumandal siya sa pader at huminga ng malalim. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay maputla. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkatuklas. Si Lihim. Buntis ito bago ito nawala. Ang gabi ng bagyo. Iyon din ang gabi kung kailan sila huling nagkita, huling nag-away. Ang puno ng balete. Doon niya iniwan ang kapatid matapos itong magmakaawa. At ang pulseras. Ang pulseras na yon. Ang lahat ay nagdugtong-dugtong sa kanyang isipan. Ang batang natagpuan ni Hiraya. Ang batang lumaki at naging bilyonaryo ay ang anak ng kanyang kapatid. Ang pamangkin niya. Sa isang saglit, isang kurot ng konsensya ang dumaan sa kanya. Ngunit mabilis itong nawala. Napalitan ng isang damdamin na mas malakas, mas madilim. Hindi awa ang naramdaman niya para sa pamangkin. Hindi pagsisisi, kundi pagkakataon. Ang batang ito na may utang na loob kay Hiraya ay ang kanyang tiket palabas sa kahirapan. Ang lihim ng kanyang pagkatao ay isang sandata. Isang napakamahal na sandata. Bumalik siya sa hapagkainan. Ibang tao na. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malamig na kalkulasyon. Pinanood niya si Kislap hindi bilang isang pamangkin, kundi bilang isang gintong baka na handa na niyang gatasan. Nang gabing iyon, habang ang lahat ay mahimbing na natutulog sa karangyaan ng mansyon, dahan-dahang lumabas si Marahuyo sa hardin. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at nag-dial ng isang numero na matagal na niyang. Ang mga unang araw sa tahanan ng Pag-asa ay tila isang panaginip para kay Hiraya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang panaginip ay unti-unting nilulukob ng isang gumagapang na bangungot. Ang pekeng kapayapaan ay nagsimulang magkaroon ng mga lamat. At ang lahat ng lamat ay nagmumula sa iisang tao, si Marahuyo. Sa harapan ni Kislap, si Marahuyo ay isang anghel. Ang boses niya ay malambing.
Ang mga ngiti niya ay matamis. Siya ang unang bumabati tuwing umaga, naghahain ng kape at pinupuri ang bawat kilos ni Kislap. Kislap, iho, heto pa ang paborito mong sinangag. Dinamihan ko ng bawang, tulad ng gusto mo. Sasabihin niya na may kasamang kindat. Ngunit sa sandaling tumalikod si Kislap o pumasok sa kanyang opisina, ang anghel ay nagiging isang demonyo. Ang matamis na ngangiti ay nagiging isang mapanuyang ngisi. Ang malambing na boses ay nagkakaroon ng lason. Isang umaga, habang nag-aayos ng mga lumang litrato si Hiraya sa sala, aksidenteng nabunggo ni Marahuyo ang mesang pinagpapatungan ng mga ito. Nahulog ang isang frame ng litrato, ang paborito ni Hiraya, isang larawan nila ni Kislap noong bata pa ito. Masaya silang kumakain ng sorbetes. Nako, pasensya na Hiraya. Dulas lang ang kamay ko, sabi ni Marahuyo, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng anumang pagsisisi. Ayos lang, mababasagin talaga yan, sagot ni Hiraya. Habang pinupulot ang basag na salamin, naramdaman niya ang isang maliit na kirot sa kanyang puso na higit pa sa hiwa na natamo ng kanyang daliri. Ang pinakamatindi ay nangyari sa kusina. Habang nag-iisa si Hiraya na naguhugas ng pinggan, pumasok si Marahuyo. Huwag kang masyadong umasta na parang reyna dito, matanda. Sabi nito sa isang malamig na boses. Wala na ang paggalang. Kahit gaano kalaki pa ang bahay na ito, alalahanin mo kung saan ka nanggaling. Sa putikan. Natigilan si Hiraya na pahigpit ang hawak sa baso. Wala akong ginagawang masama sa iyo, Marahuyo. Tumawa si Marahuyo, isang tawang walang kagalakan. Wala. Ang pagiging biktima mo ang pinakamasama sa lahat. Dahil sa iyo, ang tingin ni Kislap sa anak ko ay masama. Dahil sa iyo, kailangan naming magmakaawa para sa mga mumo na nahuhulog mula sa lamesa ninyo. Hindi yan totoo, mahinang sagot ni Hiraya. Mahal ko si Banyuhay. Talaga ba? Lumapit si Marahuyo. Ang mukha niya'y ilang pulgada na lang mula kay Hiraya. Kung mahal mo siya, bakit hinahayaan mong magdusa siya sa anino ng ampon mo? Manahimik ka na lang. Maging masaya ka sa bago mong kulungan. Dahil sa oras na magsalita ka, sisiguraduhin kong pati ang anak mo ay itatakwil ka ulit. Pagkatapos noon, umalis si Marahuyo na parang walang nangyari. Iniwan si Hiraya na nanginginig sa kinatatayuan. Pinili niyang manahimik. Para kay Banyuhay, titiisin niya ang lahat para sa anak niya. Ngunit ang bigat ay naroon. Gabi-gabi, binabangungot siya. Bumabalik siya sa gabing umuulan. Sa lamig, sa pagtataboy. Nakikita niya ang mukha ni Banyuhay na walang emosyon. Minsan, nakita niyang papalapit sa kanya si Banyuhay sa hardin. Tila may gustong sabihin. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, biglang sumulpot si Marahuyo. Hinila ito sa braso at may ibinulong. Muli, nag-iwas ng tingin si Banyuhay at sumunod sa asawa. Isang gabi, hindi makatulog si Hiraya. Bumaba siya sa kusina para uminom ng tubig. Habang papalapit, narinig niya ang boses ni Marahuyo. Pabulong ngunit may diin mula sa sala. Nakikipag-usap ito sa telepono. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakatalikod si Marahuyo. Nakatingin sa labas ng bintana, sa kadiliman. Oo, sigurado ako, sabi nito sa kausap. Alam ko ang kahinaan niya. Ang matandang yun. Gagawin niya ang lahat para protektahan ang damdamin ng matandang yun. Nagpatuloy ito at ang mga sumunod na salita ay nagpayelo sa dugo ni Hiraya. Nakuha ko na ang kailangan ko. Oras na para kumilos. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Hiraya. Nabitawan niya ang basong dala-dala sana niya. Ngunit mabilis niya itong nasalo bago pa man ito bumagsak. Dahan-dahan siyang umatras. Bumalik sa kanyang silid, ang puso ay kumakarera. Hindi niya alam kung ano ang plano ni Marahuyo, pero isa lang ang sigurado niya.
Ang bagyo na minsan nang sumira sa kanyang buhay ay nagbabalik. At sa pagkakataong ito, mas malakas at mas mapanira ito kaysa dati. Nakatanggap si Kislap ng isang text message mula kay Marahuyo kinabukasan. Maikli lang ito, ngunit puno ng pagbabanta. Magkita tayo sa opisina mo. 3 p.m. Ikaw lang. Kung hindi, malalaman ni Hiraya ang lahat. Napatitig si Kislap sa screen. Ang kanyang mga daliri ay nag-aapoy sa pagnanais na itapon ang telepono sa pader. Anong ibig niyang sabihin sa lahat? 3:00 ng hapon, pumasok si Marahuyo sa Silangan Tech Tower na para bang siya ang nagmamay-ari ng lugar. Ang kanyang mga mata ay ligaw, pinagmamasdan ang bawat sulok ng karangyaan. Nang makarating siya sa opisina ni Kislap, sa pinakatuktok na palapag, isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Maganda rito, sabi niya, habang hinahaplos ang mamahaling kahoy ng lamesa ni Kislap. Bagay sa isang hari, at ang bawat hari ay may kahinaan. Hindi umupo si Kislap, nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang lamesa. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, ang kanyang muka ay isang blangkong pader. Diretsuhin mo na ako, Marahuyo. Anong kailangan mo? Simple lang, Kislap. Sabi ni Marahuyo, umupo sa silyang para sa mga bisita. Itinaas ang isang binti sa ibabaw ng isa. Alam ko kung sino ka. Alam ko kung kaninong dugo ang nananalaytay sa mga ugat mo. Nanatiling kalmado si Kislap, ngunit sa loob-loob niya, isang bagyo ang namumuo. At sino ako? Ngumisi si Marahuyo. Ikaw ang anak ng kapatid ko, si Lihim. Sa isang iglap, tila huminto ang mundo ni Kislap. Lihim, ang pangalan. Sa wakas, may pangalan na ang anino sa kanyang nakaraan. Ngunit ang pagkatuklas ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Ang aking kawawang kapatid, pagpapatuloy ni Marahuyo, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Nagkamali siya. Nabuntis ng kung sino-sinong lalaki. Itinakwil ng aming pamilya. Ipinanganak kanya sa kahihiyan. At pagkatapos ay nagpakamatay. Bawat salita ni Marahuyo ay isang lason. Isang kasinungalingan na idinisenyo para saktan siya. Para durugin ang anumang romantikong ideya na mayroon siya tungkol sa kanyang ina. Isipin mo, Kislap, sabi ni Marahuyo, dahan-dahang tumayo at lumapit sa kanya. Ano kaya ang mararamdaman ng iyong ina, Hiraya, kapag nalaman niyang ang batang inalagaan niya, ang batang itinuring niyang biyaya, ay bunga pala ng isang malaking kasalanan? Isang bastardo? Baka hindi na niya kayanin, baka atakihin siya sa puso. Doon na puno ang salop. Ang pagbanggit sa kalusugan ni Hiraya ang pumutol sa pisi ng pagtitimpi ni Kislap. Magkano? Tanong niya. Ang boses ay malamig at matalim. Isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa mukha ni Marahuyo. Matalino kang bata. Para sa panimula, 10 milyon. Pera lang yan sa'yo, hindi ba? Isang maliit na bayad para sa katahimikan ng iyong ina. Binuksan ni Kislap ang kanyang checkbook nang walang imik. Ang bawat pagguhit ng kanyang ballpen ay tila napakabigat. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit, hindi sa takot. Isinulat niya ang halaga. Pinirmahan ito. At walang salitang iniabot kay Marahuyo. Kinuha ni Marahuyo ang tseke, tinignan ito, at itinupi ng dahan-dahan bago ilagay sa kanyang bag. Masarap ka palang kausap, Kislap. Sigurado akong magiging masaya ang ating pagsasama. Tumalikod na si Marahuyo at naglakad palabas. Nang nasa pinto na siya, huminto ito at lumingon. At isa pa pala, sabi nito. Simula bukas, gusto kong tumira sa master's bedroom. Tutal, pamilya naman tayo, di ba? Pagkasara ng pinto, hindi na napigilan ni Kislap ang sarili. Sa isang malakas na sigaw, sinuntok niya ang salamin na pader ng kanyang opisina. Umulan ng bubog sa sahig
kasabay ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang mga kamao. Ngunit hindi ang sakit ng sugat ang kanyang iniinda. Ito ay ang sakit ng pagiging walang magawa. Ang galit, ang puot. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi inalintana ang dugo na tumutulo dito. Nag-dial siya ng isang numero. "Miguel!" sabi niya sa taong nasa kabilang linya. Ang kanyang pinagkakatiwalaang hepe ng seguridad. "May ipapahanap ako sa'yo. Lahat. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babaeng nagngangalang Lihim di Makulangan. At habang ginagawa mo yan, gusto kong ipa-surveillance ang bawat galaw ni Marahuyo." Ibinalik niya ang telepono. Tumingin siya sa kanyang duguang kamay, pagkatapos ay sa labas ng bintana, sa syudad na nasa ilalim ng kanyang mga paa. "Maaari mong bilhin ang aking katahimikan, Marahuyo?" sabi niya sa kanyang isip. "Pero hindi mo mabibili ang aking kaluluwa. Sige, laruin natin ang laro mo. Pero sa huli, sisiguraduhin kong ikaw ang matatalo." Nagsimula ang laro ni Kislap, isang mapanganib na laro ng pagpapanggap. Sa umaga, siya ang masunuring anak na sumusunod sa mga luho ni Marahuyo. Sa gabi, siya ang bilyonaryong nagpapakilos sa kanyang mga tauhan, naghahanap ng mga piraso ng isang palaisipan na 15 taon nang nakabaon sa limot. Ang tahanan ng pag-asa ay naging isang teatro. Si Marahuyo ang naghahari-harian, inuokupan na nga nito ang master's bedroom at hayagang nag-uutos sa mga katulong. Si Banyuhay ay naging isang anino, palaging nakayuko at umiiwas sa mata ng lahat. At si Hiraya, ang tunay na reyna ng tahanan, ay naging isang malungkot na manonood, ramdam na may mali, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. "Miguel, anong bago?" tanong ni Kislap sa kabilang linya habang nakakulong sa kanyang soundproof na home office. "Kinumpirma ng mga records, sir," sagot ng hepe ng seguridad. Si Lihim di Makulangan nga po ay nakababatang kapatid ni Marahuyo, ang official story. Naglayas daw po siya matapos ang isang pag-aaway sa pamilya. Walang sino mang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Kinuyom ni Kislap ang kanyang kamao. Ang unang bahagi ng kwento ni Marahuyo ay totoo. "Iyon lang?" "Sa ngayon, sir. Pero may hindi tugma. Kung maglalaya siya, bakit hindi niya ginalaw ang kaunting ipon niya sa bangko? At wala siyang ibang kamag-anak na maaaring puntahan. Tila bigla na lang siyang naglaho na parang bula." Bawat impormasyon ay nagdaragdag sa bigat na nararamdaman ni Kislap. Kailangan niyang magpanggap na normal sa harap ng kanyang ina. Ngunit nakikita ni Hiraya ang pagbabago sa kanya. Isang gabi, habang abala siya sa pagtingin sa mga dokumento sa kanyang laptop, pumasok si Hiraya sa kanyang opisina. May dalang isang tasa ng mainit na tsokolate. "Anak, hating gabi na. Hindi ka pa ba magpapahinga?" Malambing na tanong nito. Inilapag nito ang tasa sa tabi niya. "Parang ang lalim ng iniisip mo nitong mga nakaraang araw. May problema ba?" Tumingin si Kislap sa nag-aalalang mukha ng ina. Ang mukhang yun ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ngumiti siya. Isang pilit na ngiti. "Wala po ito, Nay. Marami lang pong trabaho sa opisina." Gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang sabihin na ang demonyong pinatira nila sa kanilang pamamahay ay unti-unting sinisira ang kanilang buhay. Ngunit hindi niya kaya. Hindi niya kayang makita ang mukhang yon na masaktan. "Salamat po sa tsokolate, Nay." Ang pagpapanggap ay mas lalong naging mahirap kinabukasan. Bilang bahagi ng kasunduan, kinailangan niyang samahan si Marahuyo sa isang mamahaling mall. "Gusto ko yan," sabi ni Marahuyo. Itinuturo ang isang signature bag na nagkakahalaga ng $250,000. At yung sapatos na yon, at yung alahas na yon. Habang abala si Marahuyo sa pagpili, si Kislap ay nakatayo lang sa gilid. Ang kanyang pasensya ay numinipis sa bawat segundo. "Alam mo, Kislap," sabi ni Marahuyo habang sinusukat ang isang diamond bracelet,
Dapat lang sa amin ito. Kabayaran sa lahat ng paghihirap na dinanas ng kapatid ko dahil sa pagluwal sa'yo. Hindi sumagot si Kislap. Pinanatili niyang blangko ang kanyang mukha. Ngunit sa loob niya, ang galit ay kumukulo na. Nang gabing iyon, isang email ang dumating mula kay Miguel. May attachment ito. Isang lumang litrato, medyo malabo, na nakuha mula sa yearbook ng high school ni Lihim. Binuksan ito ni Kislap. Sa litrato, isang dalagitang may mahabang buhok at isang matamis, medyo mahiyain na ngiti ang nakatingin pabalik sa kanya. Mayroong isang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na pamilyar. Isang kislap na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ito ang kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi galit o paghihiganti ang naramdaman niya, kundi isang malalim na lungkot, isang pangungulila para sa babaeng hindi niya kailanman nakilala. Tinitigan niya ang litrato ng matagal, sinusubukang kabisaduhin ang bawat detalye. Habang nakatitig siya sa mukha sa screen, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number, ngunit alam niyang si Miguel yon. "Sir," sabi ni Miguel sa kabilang linya. Ang boses ay apurado. "Sir, kailangan niyong marinig ito." "Ano yon?" "May natagpuan kaming testigo, sir. Isang matandang babae na nakatira malapit sa puno ng balete noon. Naaalala niya ang gabi ng bagyong yon." Napatayo si Kislap. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. At sabi niya, "Sir, may nakita raw siyang isang bagay na kakaiba noong gabing iyon. Dalawang babae, nag-aaway sa gitna ng ulan." Para kay Banyuhay, ang bawat araw sa tahanan ng Pag-asa ay isang mabagal na lason. Nabubuhay siya sa karangyaan, nakakakain ng masasarap na pagkain, at natutulog sa isang malambot na kama. Ngunit sa bawat gabi, binabangungot siya. Sa kanyang panaginip, palagi siyang bumabalik sa gabing iyon. Nakikita niya ang mukha ng kanyang ina, basang-basa ng ulan at luha, nagmamakaawa. At nakikita niya ang sarili niya, isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang asawa. Walang lakas na ipagtanggol ang babaeng nagbigay buhay sa kanya. Ang lason ay mas lalong kumalat nang magsimulang magbago si Marahuyo. Ang asawa niyang dati palaging nagrereklamo sa kawalan ng pera ay bigla na lang nagkaroon ng mga mamahaling damit at alahas. "Saan galing yan, Mara?" tanong niya isang araw habang pinapanood niya itong mag-ayos sa harap ng salamin. Suot ang isang kwintas na kumikinang. Bigay ni Kislap. Mabilis nitong sagot, hindi man lang siya tinitignan. Regalo niya. Pasasalamat daw sa pagtulong natin sa pag-aalaga kay Hiraya. Hindi naniwala si Banyuhay. Alam niya kung gaano kalamig ang pakikitungo ni Kislap sa kanila. Imposibleng maging ganito ito kabukas palad. May mali. Sinubukan niyang kausapin ang kanyang ina. Nakita niya itong mag-isa sa hardin, malungkot na dinidiligan ng mga rosas. Tahimik siyang umupo sa tabi nito. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Tanging ang tunog lang ng tubig mula sa hose ang maririnig. "Namumutla ka, anak?" Unang nagsalita si Hiraya. Hindi pa rin siya tinitignan. "Hindi ka ba kumakain ng maayos?" "Kumakain naman po, Nay." Sagot niya. Ang boses ay paos. "Hindi ganyan ang hitsura ng isang taong busog," sabi ni Hiraya. Sa wakas ay ibinaba nito ang hose at humarap sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot, hindi galit. "May bumabagabag ba sa'yo, Banyuhay?" At sa sandaling iyon, bumigay si Banyuhay. Hindi niya napigilan ang mga luhang nag-uunahan sa pagpatak. "Patawarin niyo po ako." "Ne, patawad." Iyon lang ang paulit-ulit niyang nasabi habang umiiyak na parang isang bata. Hindi nagsalita si Hiraya. Hinaplos lang nito ang kanyang likod. Isang haplos na pamilyar. Isang haplos na matagal na niyang hindi naramdaman.
Ang haplos na yon ay mas lalong nagpadurog sa kanyang puso. Nang gabing iyon, lumakas ang kanyang loob. Habang naliligo si Marahuyo, palihim niyang hinalughog ang bag nito. At doon, sa ilalim ng mga resibo, mula sa mga mamahaling tindahan, nakita niya ito. Isang bank statement. At ang halaga na nakasulat doon ay halos magpamanhid sa kanyang buong katawan. 10 milyon. Hindi ito regalo. Hindi ito tulong. Iba ito. Isang bagay na madilim at marumi. Naalala niya ang itsura ni Marahuyo noong gabing pinalayas nila ang kanyang ina. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata nito. Ang kawalan ng awa. At ngayon, nakikita niya ulit ang kislap na yon sa tuwing tinitignan nito si Kislap. Doon nagsimula ang kanyang pagdududa. Kinabukasan, sinundan niya si Marahuyo. Nagdahilan siyang masama ang kanyang pakiramdam at hindi makakasama sa pamamasyal. Nang makaalis ito, sumunod siya sakay ng taxi. Nakita niya itong pumasok sa isang coffee shop, naghihintay. Ilang sandali pa, dumating si Kislap. Nagmasid si Banyuhay mula sa malayo. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan nila, ngunit nakikita niya ang tensyon. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Kislap. Nakita niya ang mapanuyang ngiti ni Marahuyo. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap si Marahuyo na tulog, sinadya ni Banyuhay na lumabas ng silid. Nagtago siya sa dilim malapit sa pinto ng kanilang kwarto. Alam niyang may gagawin ang asawa niya at hindi siya nagkamali. Ilang minuto lang, narinig niya itong bumangon at lumabas. Narinig niya ang boses nito, pabulong, sa telepono. Dahan-dahan siyang sumilip. Oo, nakuha ko na ang unang bayad, sabi ni Marahuyo sa kausap. Pero kulang pa to. Hindi sapat ang pera. Ang gusto ko ay kapangyarihan. Nagpatuloy ito. Sasabihin ko sa kanya na kailangan kong maging bahagi ng board of directors. Gusto ko ng share sa kumpanya niya. Kung hindi, sisirain ko ang pamilyang pinakaiingatan niya. Sisimulan ko kay Hiraya. Nanlamig ang buong katawan ni Banyuhay. Hindi na ito simpleng pangingikil. Isa na itong deklarasyon ng digmaan. At ang kanyang ina, ang nasa gitna ng lahat ng ito. Hindi na naghintay pa si Marahuyo. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang pinakatusong plano. Hinintay niyang magkasama sa sala si Kislap at Hiraya na masayang nag-uusap tungkol sa mga bulaklak sa hardin. Magandang umaga sa masayang pamilya, sabi ni Marahuyo. Ang boses ay tumutulo sa sarkasmo. Umupo siya sa tapat nilang dalawa. Ipinatong ang kanyang mga paa sa mesang kape na para bang siya ang reyna. Marahuyo, ano ang kailangan mo? Tanong ni Kislap. Ang kanyang boses ay malamig. Isang babala na narinig ni Hiraya. Napatingin si Hiraya sa dalawa. Nararamdaman ang bigat sa hangin. Simple lang, Kislap. Ngumisi si Marahuyo. Napag-isip-isip ko na ang pera ay nauubos. Ang gusto ko ay isang bagay na pangmatagalan. Gusto ko ng 10% ng shares ng kumpanya mo at isang pwesto sa board. Natigilan si Kislap. Si Hiraya ay napasinghap. Ano bang pinagsasasabi mo, Marahuyo? Nababaliw ka na ba? Tumawa si Marahuyo. Nababaliw? Hindi, Hiraya. Nagiging praktikal lang. Tutal, may karapatan naman ang pamangkin ko, hindi ba? Pamangkin? Naguguluhang tanong ni Hiraya. Dito na sumabog ang bomba. Tumingin si Marahuyo kay Hiraya. Ang mga mata ay puno ng lason. Hindi pa ba niya sinasabi sa'yo? Ang anak-anakan mong santo. Ang Kislap mo ay anak ng kapatid kong si Lihim. Ang bastardo ng pamilya, di maktsulangan. Ang bawat salita ay tumama kay Hiraya na parang isang malakas na suntok. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Marahuyo patungo kay Kislap. Naghahanap ng isang pagsisinungaling, isang pagtanggi.
Ngunit ang nakita niya sa mukha ni Kislap ay ang kumpirmasyon, ang sakit. Totoo ba, anak? Halos pabulong na tanong ni Hiraya. Ang boses ay nanginginig. Hindi makasagot si Kislap. Ang tanging nagawa niya ay tumingin sa ina na may pighati sa mga mata. Nakikita mo na, sabi ni Marahuyo. Tumayo at lumapit kay Hiraya. Niloko ka niya. Pinaniwala kanyang espesyal siya. Pero isa lang siyang sikretong nagmula sa putik. Isang maruming sikreto na, tama na. Ang sigaw ni Kislap ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang kontrol, ang lahat ng kanyang pagtitimpi. Tumayo siya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Hiraya. Huwag na huwag mong lalapitan ang ina ko, sabi ni Kislap. Ang bawat salita ay may diin. Ngunit huli na ang lahat. Ang sakit ng pagtataksil at ang bigat ng mga salita ni Marahuyo ay masyadong mabigat para sa puso ni Hiraya. Namutla siya, napahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib at nahihirapang huminga. Nay! Sigaw ni Kislap, agad na dinaluhan ng ina. Ang puso ko, sabi ni Hiraya. Bago ito nawalan ng malay at bumagsak sa mga braso ni Kislap, gulat, takot, puot. Ang lahat ng emosyon ay sumabog sa loob ni Kislap. Habang yakap niya ang walang malay na katawan ng kanyang ina, tumingin siya kay Marahuyo. Wala nang bakas ng pagkalkula sa mukha nito. Tanging purong, walang halong galit. Hayop ka, sabi ni Kislap. Ang boses ay nanginginig sa puot. Isa kang demonyo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marahuyo ang tunay na Kislap Soliman. Hindi ang batang may utang na loob, kundi ang isang taong handang pumatay para sa babaeng nag-aruga sa kanya. Isang takot ang gumapang sa puso ni Marahuyo, ngunit itinago niya ito sa likod ng isang maskara ng katapangan. Tawagin niyo ang ambulansya! Bilis! Sigaw ni Kislap sa mga katulong na natatarantang lumabas. Sa gitna ng kaguluhan, habang dinadala si Hiraya sa ambulansya, nanatiling nakatayo si Kislap sa sala. Pinanood niya si Marahuyo na dahan-dahang umatras. Hindi pa tayo tapos, bulong ni Kislap, isang pangako na puno ng pagbabanta. Sa ospital, habang naghihintay sa labas ng emergency room, ang bawat segundo ay tila isang walang hanggan. Ang tanging kasama niya ay si Banyuhay na dumating. Ang muka ay basang-basa ng luha at puno ng pagsisisi. Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, ang balita ay bahagyang nagpagaan sa kanyang loob. Minor heart attack. Stable na si Hiraya, ngunit kailangan itong magpahinga at iwasan ang anumang stress. Nang makapasok siya sa silid at makita ang kanyang ina na natutulog, mahina, at may nakakabit na kung ano-ano sa katawan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Tapos na ang pagpapanggap, tapos na ang pagtitimpi. Oras na para sa katotohanan. Habang nakaupo siya sa tabi ng kama, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang email mula kay Miguel. Ang subject, final report, the truth about the stormy night. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa malamig at tahimik na silid ng ospital, tanging ang mahinang tunog ng heart monitor ang maririnig. Bawat beep ay isang paalala kay Kislap ng kahinaan ng buhay na pinakamamahal niya. Sa liwanag mula sa kanyang telepono, binuksan niya ang email. Ang report ay detalyado. May mga transcript ng interview, mga lumang artikulo sa dyaryo at mga larawan. Pero ang pinakamahalaga ay ang salaysay ng matandang testigo, si Aling Sion. Binasa ito ni Kislap at habang nagbabasa siya, ang galit sa kanyang puso ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas malalim at mas madilim. Isang nagyayelong pangingilabot. Transcript ng interview. Aling Sion, gabi ng bagyo iyon, iho. Napakalakas. Walang taong lalabas ng bahay sa ganoong panahon.
Pero ako, gising na gising. Ang aso ko kasi, si Bantay, ayaw tumigil sa pagtahol, nakatingin sa direksyon ng puno ng balete. Sumilip ako sa bintana, sa gitna ng ulan, sa ilalim ng puno. May 2 babae. Mga anino lang sila sa una. Pero sa tuwing kumikidlat, nakikita ko ang kanilang mga mukha. Yung isa, umiiyak. Mukhang mas bata. Nakaluhod siya, hawak ang kanyang malaking tiyan. Nagmamakaawa siya. Yung isa naman nakatayo. Galit na galit ang mukha. Sumisigaw siya. Pero hindi ko marinig dahil sa lakas ng ulan at hangin. Dito, huminto sa pagbabasa si Kislap. Isang imahe ang nabuo sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, si Lihim, buntis at walang magawa, nagmamakaawa sa ilalim ng ulan. Nagpatuloy siya. Nakita ko, iho, malinaw na malinaw. Itinulak ng babaeng nakatayo ang kapatid niyang nakaluhod. Itinulak niya. At pagkatapos, tumalikod siya. Naglakad siya palayo. Iniwan ang kapatid niyang umiiyak at namimilipit sa sakit sa ilalim ng puno. Gusto kong lumabas, gusto kong tumulong, pero matanda na ako, natakot ako sa bagyo. Ang huli kong nakita ay ang pag-alis ng babae at ang pag-iisa ng kawawang buntis sa dilim. May kasamang lumang larawan sa report. Isang class picture. Tinuro ng investigador ang 2 babae sa litrato. Ito po si Lihim, sabi ng caption sa isang larawan. At sa isa pa, at ito naman po ang kapatid niyang si Marahuyo. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Kislap. Lahat ay nagliwanag. Hindi lang inabandona ni Marahuyo ang kanyang kapatid. Hindi lang siya nagsinungaling. Siya ang dahilan. Siya ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang ina. Hindi ito pagpapakamatay sa kahihiyan. Ito ay pag-iwan sa gitna ng isang medikal na emerhensya. Ito ay pagpatay. Ang kwento ni Marahuyo, ang pagiging bastardo niya, ang pagpapakamatay ng kanyang ina. Lahat ay kasinungalingan. Isang malupit na kasinungalingan na idinisenyo para pagtakpan ang sarili niyang krimen. Pinulot niya ang telepono. Tumingin siya sa larawan ni Lihim. Pagkatapos ay sa natutulog na mukha ni Hiraya. 2 ina. Ang isa ay nagbigay sa kanya ng buhay at ang isa ay nagturo sa kanya kung paano mabuhay. At ang parehong babae ay sinaktan ng iisang tao. Wala nang galit sa puso ni Kislap. Wala nang pagnanais na manuntok ng pader. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang nakakalkulang kapayapaan. Isang malamig at matalim na determinasyon. Alam na niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. "Banyuhay," sabi niya nang sagutin ito sa kabilang linya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na kayang bumasag ng buto. "Pumunta ka rito at isama mo ang asawa mo." "Pero Kislap, gawin mo na lang," putol ni Kislap. "Kailangan nating mag-usap. Ngayon na." Pagkatapos ibaba ang telepono, tumawag siyang muli sa kanyang security head. "Miguel, magpadala ka ng 2 tao rito sa ospital. Plain clothes. At magdala ka ng isang maliit na voice recorder. Ilagay mo sa ilalim ng mesa sa loob ng silid ni Hiraya. Siguraduhin mong hindi ito makikita." Tumingin si Kislap sa pintuan ng silid. Naghihintay. Ang paglilitis ay magsisimula na. At sa pagkakataong ito, hindi sa korte ng batas, kundi sa korte na binuo ng sakit, pagtataksil at pagmamahal. Ang hatol ay malapit ng ibaba. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Banyuhay, nanginginig sa takot. At sa likod niya, si Marahuyo, ang muka ay puno pa rin ng pagmamataas. Hindi alam na naglalakad siya papasok sa sarili niyang bitag. Umupo si Kislap sa silya sa tabi ng kama. Ang muka ay kalmado, na parang isang lawa na walang hangin. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Maupo kayo," sabi niya. "Pag-usapan natin si Lihim."
Ang pangalan ni Lihim ay bumitin sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Si Banyuhay ay napayuko, hindi makatingin. Ngunit si Marahuyo, sa isang huling pagpapakita ng katapangan, ay tumaas ang noo. Ano naman ang tungkol sa kanya? Tanong ni Marahuyo. Sinubukang kontrolin ang sitwasyon. Sinabi ko na sa'yo, nagpakamatay siya sa kahihiyan. Tapos ang kwento. Hindi. Mahinahon na sagot ni Kislap. Hindi inaalis ang kanyang mga mata mula kay Marahuyo. Doon lang nagsisimula ang totoong kwento. Dahan-dahang inilahad ni Kislap ang lahat. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagpakita ng galit. Ang kanyang boses ay kalmado. Bawat salita ay tumpak at matalim na parang isang siruhano na maingat na humihiwa. May isang testigo, Marahuyo, sabi niya. Isang matandang babae. Nakita niya ang lahat. Ang pagmamataas sa mukha ni Marahuyo ay nagsimulang maglaho, napalitan ng isang bakas ng pag-aalala. Sinungaling yan! Walang nakakita. Nakita ka niya. Pagpapatuloy ni Kislap. Habang nakikipag-away ka sa kapatid mo sa gitna ng bagyo. Nakita ka niya habang nagmamakaawa siya, hawak ang kanyang tiyan. At nakita ka niya nang itulak mo siya at talikuran. Hindi totoo yan. Sigaw ni Marahuyo. Ang kanyang boses ay nagsimulang mabasag. Gawa-gawa mo lang yan para siraan ako. Talaga ba? Tanong ni Kislap. At sa isang kilos na nagpayelo sa dugo ni Marahuyo, inilabas niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Isang mahina at nanginginig na boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang boses ni Aling Sion na muling ikinukwento ang kanyang nakita. Itinulak niya at pagkatapos tumalikod siya. Naglakad siya palayo. Iniwan ang kapatid niyang umiiyak at namimilipit sa sakit. Sa bawat salita, si Marahuyo ay namumutla. Tumingin siya kay Banyuhay, naghahanap ng suporta, ngunit ang nakita niya sa mukha ng kanyang asawa ay isang halo ng pagkasuklam at pangingilabot. Kasama mo sa krimen ng bagyo, Marahuyo. Sabi ni Kislap, itinabi ang telepono. Inakala mong walang makakaalam. Inakala mong ang pagkamatay niya ay maitatala bilang isang aksidente o isang pagpapakamatay. Ngunit hindi mo inaasahan na may isang bagay siyang maiwan. Isang testigo na hindi mo kayang patahimikin. Ako. Napatayo si Marahuyo. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng gumuho. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Oo, ako nga. Ginawa ko yon. At nararapat lang sa kanya yon. Ang pag-amin ay sumabog sa silid na parang isang bomba. Si Banyuhay ay napahakbang paatras na para bang nasampal. Lagi na lang siya. Sigaw ni Marahuyo. Ang luha ng galit ay tumutulo na sa kanyang pisngi. Laging si Lihim ang maganda. Si Lihim ang mabait. Si Lihim ang paborito. At kahit sa kahirapan natin, nakahanap pa rin siya ng mayamang lalaki na magbubuntis sa kanya. Samantalang ako, naiwan sa isang talunang tulad mo. Tumingin siya ng masama kay Banyuhay. Kaya ng gabing iyon, nang humingi siya ng tulong, nakita ko ang pagkakataong mawala na siya sa buhay ko, magpakailanman. Siya at ang bastardo niyang yan. Itinuro niya si Kislap, ang daliri ay nanginginig. Dapat namatay ka na rin kasama niya. Tama na. Isang mahinang boses ang pumutol sa galit ni Marahuyo. Lahat sila ay napalingon sa kama. Si Hiraya, gising ito. Ang kanyang mga mata ay bukas at ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Narinig niya ang lahat. Ang katotohanan iyon ay ang huling dagok na nagpabagsak kay Banyuhay. Hindi. Bulong niya. Napaluhod siya. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Tumingin siya mula sa babaeng minsan niyang minahal, na ngayon ay isang halimaw sa kanyang paningin, patungo sa kanyang ina, na muli niyang sinaktan,
nang hindi sinasadya. Inay, Inay, patawarin niyo po ako. Humagulgol siya. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa sahig. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang dalawang lalaking naka-plain clothes na ipinadala ni Miguel. Kalmado silang lumapit kay Marahuyo na ngayon ay napagtanto na ang lahat ay tapos na. Hindi na siya pumalag nang hawakan siya sa braso. Ang huling nakita ni Kislap sa mukha ni Marahuyo ay hindi pagsisisi, kundi pagkatalo. Habang inilalabas si Marahuyo, ang tanging natira sa silid ay ang tunog ng pag-iyak ni Banyuhay at ang mahinang beep ng heart monitor. Si Banyuhay ay gumapang palapit sa paanan ng kama ni Hiraya. Hindi magawang itaas ang kanyang paningin. Inay. Hinawakan niya ang laylayan ng kumot ng ina na parang isang batang naliligaw na humihingi ng saklolo. Ang fientwa ay tapos na, ngunit ang paghihilom ay ngayon palang magsisimula. Nang mailabas si Marahuyo, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang humihikbing pag-iyak ni Banyuhay na nananatiling nakaluhod sa sahig at ang ritmikong tunog mula sa makina na sumusukat sa tibok ng puso ni Hiraya. Tumingin si Kislap sa kanyang ina. Ang mga mata ni Hiraya ay nakapikit na muli, ngunit hindi ito tulog. Nakikita niya ang bahagyang panginginig ng mga pilik mata nito. Ramdam niya ang sakit at pagod na bumabalot dito. Lumapit si Kislap sa tabi ng kama. Hinawakan niya ang kamay ng ina, isang kamay na kulubot na, ngunit puno pa rin ng init. Nay, mahina niyang sabi. Dahan-dahang iminulat ni Hiraya ang kanyang mga mata. Tumingin ito sa kanya, isang polad na puno ng pag-unawa at pagmamahal na hindi nabawasan kahit katiting. Kislap, anak ko. Bulong nito. Ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Sa simpleng mga salitang iyon, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Kislap sa paligid ng kanyang puso. Ang bilyonaryo, ang henyo sa teknolohiya ay nawala. Ang natira ay isang anak na natatakot na mawalan ng ina. Niyakap niya ang kamay ni Hiraya at inilapit sa kanyang pisngi. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang sarili niyang mga luha. Sa paanan ng kama, narinig ni Banyuhay ang lahat. Ang bawat salita ng pagmamahal sa pagitan ng kanyang ina at ni Kislap ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang nagdurugong konsensya. Sila ang tunay na pamilya at siya ang sumira dito. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang isa pang kamay at itinuro si Banyuhay. Halika rito, Banyuhay, sabi niya. Nag-atubili si Banyuhay. Hindi niya kayang harapin ang mga mata ng ina. Hindi po ako karapat-dapat, inay. Sinabi kong lumapit ka. Ulit ni Hiraya, may bahagyang diin sa kanyang boses. Nanginginig na tumayo si Banyuhay at lumapit sa kabilang panig ng kama. Ang ulo ay nakayuko pa rin. Hinintay niya ang mga salita ng panunumbat, ng galit. Ngunit wala siyang narinig. Sa halip, naramdaman niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang ulo. Marahang hinahaplos ang kanyang buhok tulad noong bata pa siya at nadarapa. Ang pagpapatawad, anak, nagsimulang magsalita si Hiraya, ay hindi para sa taong nakasakit, kundi para sa taong nasaktan. Pinapatawad kita, Banyuhay, hindi dahil sa karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan ko ng kapayapaan. Lalong humagulgol si Banyuhay. Ang pagpapatawad na yon ay mas masakit kaysa sa anumang parusa. Mahal kita, inay. Iyak niya. Mahal na mahal. Alam ko, sagot ni Hiraya. Ngunit kailangan mo munang matutunang mahalin at patawarin ang iyong sarili. Pagkatapos ng ilang araw, nang makalabas na si Hiraya sa ospital, isang bagong uri ng katahimikan ang nanahan sa tahanan ng Pag-asa. Hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon, kundi isang katahimikang puno ng pagmumuni-muni. Isang hapon, nakaupo sina Kislap at Hiraya sa hardin.
Sa unang pagkakataon, pinag-usapan nila si Lihim. Nakita ko ang litrato niya, Nay, sabi ni Kislap. Maganda siya. Ngumiti si Hiraya. Oo, at nakikita ko siya sa mga mata mo. Sana nakilala ko siya. Nakilala mo siya, anak, sagot ni Hiraya. Sa bawat pagmamahal na ibinibigay mo, sa bawat pangarap na tinutupad mo, binibigyan mo siya ng buhay. Samantala, nag-impake si Banyuhay ng kanyang mga gamit sa isang maliit na bag. Kinausap niya si Kislap bago umalis. Aalis muna ako, sabi niya. Sa wakas ay nagawang tumingin ng diretso kay Kislap. Hindi ko kayang manatili rito, hindi pa sa ngayon. Kailangan kong hanapin ang sarili ko. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa at pagbayaran ang mga kasalanan ko. Tumango si Kislap, isang tango ng paggalang. Mag-iingat ka. Kislap, sabi ni Banyuhay bago tumalikod. Salamat sa pagmamahal mo kay inay. Pinanood ni Hiraya mula sa bintana ang pag-alis ng kanyang panganay na anak. May lungkot, ngunit meron ding pag-asa. Nang gabing iyon, lumapit si Kislap sa kanyang ina. May hawak siyang isang folder. Nay, may plano po ako, sabi niya. Gusto kong magtayo ng isang foundation na tutulong sa mga single mother at mga batang inabandona. Magandang ideya yan, anak, sabi ni Hiraya. At may pangalan na po ako para dito, ngumiti si Kislap. Tatawagin natin itong The Lihim and Hiraya Foundation. Lihim at Hiraya, ulit ng ina. Ang sikreto at ang pangarap. Hindi na po sikreto, Nay, sabi ni Kislap. At ang pangarap ay magpapatuloy. Gagawin natin ito para sa kanilang dalawa. Para sa dalawang ina ko. Ang ballroom ng isang Grand Hotel sa Maynila ay puno ng mga kilalang personalidad, mga reporter, at mga taong may ginintuang puso. Sa entablado, sa ilalim ng liwanag ng mga spotlight, nakatayo si Kislap Soliman sa harap ng isang podium. Sa likod niya, sa isang malaking screen, ay ang logo ng bagong pundasyon. Dalawang kamay na magkahawak, bumubuo ng isang sumisikat na araw. Sa ilalim nito ay ang mga salitang The Lihim and Hiraya Foundation. Sa unang hilera, nakaupo si Hiraya. Ang muka ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ang kanyang simpleng bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. Ngunit ang tunay na kumikinang ay ang kanyang mga mata. Marami ang nagtatanong kung bakit ito ang pangalan na pinili ko. Panimula ni Kislap, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kwento sa likod nito ay ang kwento ng aking buhay. At sa harap ng daan-daang tao, sa ilalim ng polad ng mga kamera, ikinuwento ni Kislap ang lahat. Walang pag-aalinlangan, walang pagtatago. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang gabi ng bagyo at ang isang batang inabandona sa ilalim ng puno ng balete. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang inang tinanggihan ng sariling dugo, ngunit yumakap sa dugong dayuhan. Ang pangalan ng pundasyong ito ay alay sa dalawang babaeng humubog sa aking pagkatao. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nagsimulang manginig sa emosyon. Ang una ay si Lihim, ang aking ina sa dugo. Hindi ko man siya nakilala, ngunit ang kanyang huling hininga ay naging unang hininga ko. Ang kanyang sakripisyo ang nagbigay sa akin ng buhay. Para sa kanya, ang pundasyong ito ay isang pangako na walang bata ang dapat maiwan sa dilim. Tumingin siya sa kanyang ina sa audience. Ang pangalawa ay si Hiraya, ang aking ina sa puso, sabi ni Kislap. At sa puntong ito, hindi na niya napigilan ang isang butil ng luha. Siya ang nagturo sa akin na ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa dugo, kundi sa sakripisyo, sa pag-aaruga at sa pagpili. Araw-araw, pinili niya akong mahalin. Para sa kanya,
Ang pundasyong ito ay isang pasasalamat, isang patunay na ang kanyang pagmamahal ay nagbunga. Nagkaroon ng isang sandali ng katahimikan bago umalingaw-ngaw ang isang malakas at taos-pusong palakpakan mula sa mga manonood. Sa isang sulok sa likuran ng ballroom, isang lalaki ang tahimik na nakatayo, nakasuot ng simpleng polo shirt, si Banyuhay. May ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiting malungkot, ngunit puno ng pagtanggap. Nakita niya ang tingin ni Kislap na dumaan sa kanya at sa isang saglit, nagkaroon sila ng isang pag-unawa na walang salita ang makakapantay. Pagkatapos noon, tahimik na tumalikod si Banyuhay at umalis, handa nang simulan ang sarili niyang paglalakbay. Ang huling eksena ay hindi sa isang magarbong hotel, kundi sa pamilyar na hardin ng Tahanan ng Pag-asa. Ang araw ay papalubog, nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Nakaupo si Hiraya sa isang upuan. May hawak na isang tasa ng tsaa. Lumapit si Kislap at umupo sa tabi niya. "Maganda ang sinabi mo kanina, anak," sabi ni Hiraya. "Sinabi ko lang po ang totoo, Nay," sagot ni Kislap. Nagkaroon ng komportabling katahimikan habang pinapanood nila ang paglubog ng araw. Ilang sandali pa isang anino ang lumapit. Si Banyuhay may dalang isang maliit na bag. "Babalik na po ako sa probinsya, Inay," sabi niya. "Nakatanggap po ako ng trabaho sa isang maliit na bukid. Hindi po malaki ang sahod, pero sapat na para makapagsimula." Tumayo si Hiraya. Lumapit siya kay Banyuhay at niyakap ito ng mahigpit. "Mag-iingat ka, anak. Laging bukas ang tahanang ito para sa'yo." "Salamat po, Inay," sabi ni Banyuhay. Niyakap pabalik ang ina. Bago umalis, tumingin siya kay Kislap at tumango. Isang tango ng kapayapaan. Naiwan muli ang mag-ina sa hardin. Pinanood nila ang huling sinag ng araw na naglaho sa abot-tanaw. "Sa huli, Kislap," bulong ni Hiraya, "ang pamilya ay hindi tungkol sa kung saan ka nanggaling o kung kaninong dugo ang dala mo. Ito ay tungkol sa mga taong pinipili mong mahalin at sa mga taong pinipili kang mahalin pabalik." Ngumiti si Kislap at inakbayan ng kanyang ina. Sa wakas, pagkatapos ng bagyo, natagpuan nila ang kanilang kapayapaan. Ang kanilang pamilya ay hindi perpekto. Ito ay basag. Ito ay may peklat. Ngunit ito ay buo, pinagtibay ng pagpapatawad at itinayo sa pundasyon ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa dugo. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Hiraya, Kislap at Banyuhay. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pagiging ina ay isang pagpili ng puso at ang tunay na pamilya ay itinayo sa pag-ibig, hindi sa dugo. Taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kwentong ito. Sa bawat pighati at tagumpay, naramdaman namin ang inyong presensya. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Hiraya? Ano ang masasabi ninyo sa pagpapatawad na kanyang ipinagkaloob? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa po namin ang bawat isa. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button ay malaking tulong na. Huwag na rin pong kalimutang i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung bago po kayo dito, mag-subscribe na po kayo para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento. At ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.